Naglabas ng sama ng loob ang Filipino community sa Japan kasabay ng pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa bansa. Sunod-sunod ang isinagawang peaceful protest ng mga Pinoy kaugnay ng mga isyong bumabagabag sa kanila sa Pilipinas. Kabilang dito ang usapin ng flood control projects na ayon sa OFW na si Aimee ay dapat maresolba ng gobyerno. This time yung ninanakaw na pera na ang daming mga infrastructure na giba lahat. Ngayon, maraming nadadamay, kumbaga maraming namamatay. Sana po, yung managot sana para hindi po masayang ang pera ng taong bayan, yung mga buwis na binabayad namin sa ating gobyerno sa Pilipinas. Nataon namang nasaksihan mismo ni Pangulong Marcos ang protesta nang lumabas ito sa National Diet Building o Legislature Building ng Japan. Naririnig nyo naman ako tungkol sa pagtatarot sa ating Vice President. Ngayon naman, President ang ating tatarot. But before that, kung napansin nyo, nagtarot na po ako tungkol sa ating President at maraming warning noon ang tarot sa kanya. Na actually, kung pinakinggan lang po at nanawagan pa ako na kung sino ang nakakarinig ay payuhan ang ating President, kung yun lang po ay nasunod, hindi po sana nagkaroon ngayon ng isang maatikabong paglalabas ng emosyon ng sanlibutan na ikinabagsak. Sinabi ko po yan noon, babagsak at iikot ang sitwasyon. Mawawala ang tiwala ng mga tao sa mga tauhan ng ating gobyerno. Nangyari di po ba? So, ngayon po, ito na naman tayo. Ipapaliwanag ko na naman na ito po ay antay na pagbabasa ng tarot. Kaya nakaringin ako. Gabi ho dito ngayon, kaya medyo creepy. Binabalasa ko lang ho. Para, eto na ho. Para po sa ating President Bongbong Marcos. Ito po ngayon ang nararamdaman ng ating President Bongbong Marcos. Kung napapansin niyo po, ang puso niya. Ayan. Bakit po ang puso niya ang inilabas? Sa nangyayari po ngayong tensyon, sa nangyayari po ngayon na balitaktakan, sa totoo lang po, walang masisisi kung hindi siya. Actually, ito baka sermonan ko pa nga po yung mga taong nakikinig na talagang sasabihin nilang sila'y makamarcos. Kung talagang makamarcos kayo, sana narinig nyo noon ang YouTube at vlog ko. Napayuhan nyo po ang ating presidente, kung sino man ang nakaririnig nito, na maghinay-hinay sa pagdidesisyon tungkol sa isang pamilya. Dapat po, lahat ng nangyayari, kahit sabihin pa po natin na alam niya o hindi niya alam, at the end of the circulation of the game, sa kanya ito ibabato at siya ang mawawalan ng reputasyon at pangalan kapag itinuloy niya ang laban sa Duterte family. Sinasabi ko na po ito noon kasi nangyari na eh. So it means totoo ang aking hula, totoo yung vlog. Pero ito, nakita ko ngayon dito, ang kanyang puso ay puno ng pangamba. Bakit? Sa nangyaring sitwasyon ng butuhan, ipinakita ng sangbayan ng Pilipino na ayaw na nila sa sitwasyon ngayon. At bakit nangyari yon? Dahil po sa, hindi natin alam, kasi ang nakalagay lang dito is dahil sa mga desisyon na hindi napag-aralan. At ang ginamit ay ang impulsive thinking or yung sinasabi natin na kung ano ang may, kumbaga sa papel, ito binigay ko sa inyo, hindi na niya siguro nabasa, tuloy-tuloy lang, and then pinatupad, and then ngayon nagkagulo. Ang naging kalaban po niya ngayon ay ang sambayan ng Pilipino. Pero marami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Ayan, ang dami pa rin naman po nagmamahal sa kanya. Again and again, kung may nakakarinig po nito na President Marcos po, sana po mapagpayuhan na wag basta makinig, wag basta magdesisyon. Hanggat maaari, i-stop ang lahat ng issue sa isang pagkaing nagbigay sa iyo ng anghang. Kasi kapag ito ay nilagyan mo pa ng nilagyan ng anghang ang isang issue na yan, maniwala po kayo, mapapasok kayo sa dulo. At ang kalalabasan ng pagkapasok, sunog. At ang sunog, pagkawala ng kung anong meron.
Hindi ko alam, again po nagbabasa lang ako ng tarot. Hindi ko alam kung sino itong lalaking ito na sobra niyang pinoproteksyonan. At itong protection na to is nasisira ang reputasyon ng ating President Marcos. Ako po ay hindi po bias. Ako po ay pantay. Binabasa ko lang po ang sinasabi. Ayan po, isang lalaki na pinoproteksyonan niya. Ayan, isang lalaki na malapit sa puso nila. At ito ay may, parang matatanggap, may tinatanggap itong kayamanan or pera or what na ibibigay ng, siguro parang mayroon silang hinahabol na pera or batas. Na
na para talaga sa kanila. Kaya ayan o, may cup siyang hawak, tapos may isda. Ibig sabihin, matagal na itong kayamanan o pera o anuman mahalaga na kaya nasa cup, gold pa yung cup. Ibig sabihin, malaking halaga ito na yon ay mapapasa kamay nung lalaking yon. Pagkatapos, may usaping agreement. Hindi ko alam kung ano ito. Ayan po. Yan ang pinoproteksyonan. At sa pagproteksyon niya po dito, hindi ko alam kung sino itong lalaki ito, ay maaari pong masira ang reputasyon niya bilang isang presidente. Hindi ko po alam. Wala naman po akong alam sa ganyan-ganyan. Binabasa ko lang po ang tarot. Isang revelasyon ng inyong tarot na parang ngayon lang kayo nagigising na may 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tao po ang parang bubuyog na bulong ng bulong sa inyong tenga ang sinunod ninyo. At kung sino man po ito, na 7 taong ito, kung naririnig nyo man po ako, aming presidente, sana po ay hihinto nyo na po ang pakikinig dito sa 7 taong malalaking ito na bubuyog. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 talaga. 7 siya na tao, pero ang isa, hawak mo. Ibig sabihin, nasa paligid mo lang at babae ito. Sana po lahat ng bulong-bulungan, lahat ng mga request, lahat ng mga pinag-uusapan ay pag-isipang mabuti. Kasi po, nakita po dito na kaya kayo nakabikaka, ayan, kaya po kayo nakahawak ng ganyan. Ang ibig sabihin po nito ay failure ang kalalabasan ng kung ano man pong pag-uusap na iyon. Nako. Ang sitwasyong ito ngayon na inyong kinakaharap po ay kinakailangan yung pagkaingatan. Kumuha kayo ng magaling na advisor na tuturuan kayo ng tama. Kasi po may isang malaki pong pagsubok na darating sa inyong pagkapangulo. At ito po ay tungkol sa mga tao na magpupumilit na kayo ay pababain sa pwesto. Sinabi ko na po yung totoong nakita ko po. Wala po akong ayan po, mga tao na pinamumunuan ng unexpected na tao na babaliktad sa iyo. May tao pong babaliktad sa inyo. Na yun din ang magkakanulo siguro para linisin ang sarili niya. Dahil nga may ipit kayo sa kaguluhan, yun po ang lumabas sa tarot. At dahil doon, taong bayan na naman ang gagawa ng paraan. At magre-request na kayo po ay bumaba sa upuan. So yan po ay parating na pagsubok sa inyo. Para po hindi na mangyari yan, ang clue, pag-isipang mabuti. Kung maiisip nyo po, hindi ako against, wala akong against. Ako pinagbabasa lang at ibinibigay lang ng tarot ang kasagutan kung paano mababawasan po yung sitwasyon na yan. Ibig sabihin, pag-isipang mabuti lahat ng desisyon. Hanggat maaari, parang pagkain mo yan eh. Hanggat maaari, ikaw ay umiwas sa sobrang anghang. Napasok ka na nung una, wag mo nang ulit piliting hawakan. So yung mga hindi po ako nakikialam, nagbibigay lang po ako ng payo. Yung mga kasamang mga nagsasalita sa inyo na, ganito, ituloy ito, ituloy nyo ang impeachment, ito naman, request for impeachment. Tandaan nyo po, napaso na kayo sa ama. Huwag nyo nang hayaang mapaso ulit kayo sa anak. Pag-aralang mabuti. Again and again po, pag nagkamali po kayo ng desisyon, Mr. President, pagbagsak po ito ng political career, ng pamilya. Ito po yung naitarot ko na rin po dati kay Ma'am Amy Marcos, na mahihirapan. Kung napansin nyo dati, ang taas ng rating niya, tapos pumasok siya nitong huli. Tapos inendorso pa po ng ating Ma'am Sara Duterte. So, ibig sabihin po noon, nanganganib na mawalan ng, hindi naman po lahat kasi, yun sinasabi ko, hindi naman po lahat ng tao ay nagagalit. Pero, karamihan po ng tao
nag-iisip na masyado na pong personal, nawawala na po yung batas. So, dun po nakakatakot. Baka biglang, yun din po ang magbigay ng trigger para ang mga tao ay mag-aklas. Kaya sana po pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti po, kasi ako para sa ikabubuti ng lahat. Ito kasi biglang tumayo ang isang ikaw ay isang hangman. Ngayon naiisip mo na yan. Parang naiisip mo na ang nangyayari. Pero paano ibabalik ang nakaraan? Yun. True, siguro, wag na nga ulit humawak ng mainit na bagay pagdating dyan sa case ng mga Duterte. Yun lang po talaga makakapag-bag down ng inyong career. Ano ba yan? Bakit kasi na lang? Wow. Isang babae sa family ang sana pagsabihan din na mag-slow down ng mga desisyon. Kasi ang mga decision making na gagawin for this year ay struggle. So, ibig sabihin, kung ano man ang desisyon at ano man ang mangyayaring gawain ninyo, kayo po ay mapupunta sa isang negative position of life. Ibig sabihin noon, kung makikita nyo po, may evil. Ibig sabihin, lahat ng desisyon na gagawain ninyo na hindi talaga pag-iisipan at lalo na't mapapansin ng taong bayan ay pagbagsak po ng political career ninyo. Ayan po. Marami po ang nag-iisip na ito po na magsama-sama para po lumapit sa inyo at hilingin na ihinto na ang anumang bagay tungkol sa kaguluhan na kinasasangkutan ng tungkol sa ICC po. So kung ang payo po sa inyo ng tarot, kung kaya nyong ibigay, ano ba ang kailangan, perma para makalaya, kung ano po, ito po payo lang ng tarot. Para po hindi na tumuloy-tuloy ang dilema ng emosyon ng mga sambayan ng Pilipino. At nakalagay po kasi dito, pag hindi nyo nagawa ng paraan, ang taong bayan ay magiging isang anino. Pag sinabi pong anino, sumusunod, pero maaaring yung pagsunod na yon ay kunwari lamang, tapos maging cause ng big problem ninyo. So, yun po ang sabi. Kalungkutan. Talagang kayo po ang dapat gumawa ng paraan upang ang inyong opponent o ang kung sino man, alam naman na ng buong bayan nasa inyo talaga isinisisi ang lahat ng bagay na nangyayari sa inyong nasasakupan. Ang sabi po dito, kinakailangang mapanatiling ligtas ang Tatay Digong sa ICC o sa anuman upang hindi dumating ang panahon, lahat na naman ang mangyayari ay sa inyo po masisisi. So, ang linaw po sabi ng tarot, kailangan maging safe si Tatay Digong o ang mga family Duterte kasi lahat po ng mangyayari ay sa inyo isisisi ng taong bayan. Sinusubaybayan po kasi ng taong bayan yan po. Kaya nakatalikod kayo, may hawak na patpat o kahoy kasi ibig sabihin, watch out ang mga tao sa bawat galaw at kilos nyo. So napakahirap po ngayon dahil talagang dinumero uno, binabantayan ng taong bayan. Kaya kinakailangan po makagawa kayo ng paraan na mailabas ang hinihiling ng taong bayan. Ayan. At maging ligtas. Naku po, tandaan nyo, anumang mangyayari sa buhay ng tao na ngayon ay naging dahilan kung bakit napunta kayo sa hot seat, pag-aaklas ng buong sambayanan.
Kaya pag-isipan nyo mabuti ito. Kaya kung ako sa inyo, hanggat malakas at kaya pa, pauwiin nyo na po. Dapat pauwiin. Ito po payo lamang. Hindi po ako, wala naman akong kapangyarihan. Nakita ko lang ho naman sa tarot na yun lang ang makakapagbigay ng kagaanan at tigilan na yung mga nasa paligid na puro bulong ng bulong ng bulong na parang bubuyog sa inyo. Ayan no, para sila mga bubuyog na dumadapo sa mga dahon para bumulong ng bumulong. Mali nga mali nga ang mali ang hinahatnan. Kaya mas mabuti po na huwag makinig na lang at piliting ibalik na lang. Kayo lang po ang nakikita dyan sa tarot na makapag-aayos din ng sitwasyon. Bakit mo pipigilan for the truth para sa taong bayan kung talagang totoo kang public servant? Buksan ang katotohanan para magkakaalaman. Tapos, diyan natin ngayon malaman at magkakaalaman kung sino ang mastermind. Kaya ngayon, ginugulo nilang Senado dahil ayaw nilang mabuksan ang Blue Ribbon para imbestigahan ang flood control na yan. Dahil alam natin kung saan ang punta niyan, doon sa pinaka-amo nila. Sino ang amo nila? Sagutin yung taong bayan. Kayo ang sumagot kung sino amo May nila. sabi-sabi ma'am na meron daw ibang mga senador na involved sa flood control na yan. Naniniwala po ba tayo? Aba, kaya nga nanggigigil dyan sa may plenary. Alam mo ba yon kung sino yon? Kaya nanggigigil, nag-walk out. Dahil alam nila pag imbestigahan ang Blue Ribbon Committee, ano sabi ni Senator Alan? Natatakot ka bang imbestigahan ang Blue Ribbon Committee dahil isa ka doon sa mababanggit? Sino yun? Nanonood ka ba ng session sa... Sino yun? Hindi ka naman malay-bil nun kasi public naman. Sino yung sinabihan ni... Sabere, Sino pa? Erwin Tolpo. Di ba? Meron pa. Yun lang nalaman ko kuya. Ayaw ko gumawa kasi yung nakita ko eh. Si Erwin Tolpo, number 1 yan, sinabihan niya. Bakit ayaw mong buksan ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee? Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, dahil takot kang isa ka doon sa mababanggit. Di ba ang sabi? Ganon? O, kung malinis ang konsensya ko, sige buksan nyo! O di ba? Ganon lang kadali eh. So let me just appeal to the Ombudsman, suspend also the NBI Director because he is more a suspect than General Mao dito. We do not want to set a bad example in the independent investigation and we do not want to put the Senate in harm's way. If we tell the OSAA, the Marines, the PNP who are all there, that pagka may armed men all around the Senate, we cannot defend ourselves. Sino po sa inyo mga kababayan, pag may winorningan na kayo na wag na kayong lumapit sa bahay namin, lumapit sila naka full tactical gear at meron pong mahahabang armas. Sino sa inyo hindi magve-verbal warning na umatras na kayo? At pag hindi po kayo umatras, sino sa inyo ang hindi magwa-warning shot? At ine-expect nyo kaya nga warning shot ay aalis at uuwi na sila. Pero ano po ang naging reaksyon? Bumaril po paloob ng Senado. It is the first time, ang alam ko lang po may barilan sa batasan nung kudeta. I don't remember now if that was 87 or 89. And I don't even know if it was inside the batasan. Pero it is the first time na Senado babarilin sa loob ng Senado. Lahat po ng Senate media were in the second floor. They have footages po. The investigation can be done independently. I have held off from the Senate investigating ourselves. Diba? We can also investigate. But I don't want this to be political. I want it to be calm. I want to respect yung sinabi ng Presidente. And I assume good faith. I assume he was telling me that based on the information he had at that point.